Welcome to Donmar TV News Channel. At una nga sa mga nag-file sa pagka-vice-presidente ay si Senator Francis Kiko Pangilinan. Kasama ni Pangilinan si Vice President Leni Robredo. Naghahin na rin ng kanilang COC, kabilang na si Senator Sherwin Gatchalian. Ayon sa senador, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang termino matapos magdesisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbo muli bilang alkalde ng Davao. Sinabi noon ni Gatchalian na tatakbo siyang vice-presidente kung tatakbong Pangulo si Mayor Sara at siya ang mapipiling running mate. Sa aming huling pag-uusap, sinabi niya sa akin na ang kanyang direksyon ay mag-re-elect bilang mayor ng Davao City. Nirirespeto ho natin yung kanyang desisyon at alam ko marami ho siyang gusto pang gawin para sa kanilang syudad. Samantala, Ella, nais ding ipagpatuloy ni Senator Laila de Lima ang kanyang termino sa Senado. Naghain ng COC ang senadora sa pamamagitan ng kanyang official representative at tagapagsalita na si Attorney Dino De Leon. Nais ding sumabak sa Senado ni dating Agriculture Secretary at Mindanao Development Authority Chairman Manny Piñol. Naghain na rin ang kanyang kandidatura para makabalik sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang guest candidate ng Liberal Party. Si dating Vice Presidente at broadcaster Noli De Castro nais ding sumabak sa pagkasenador matapos maghain ang kanyang COC sa ilalim ng Aksyon Demokratiko Political Party. As of 11 a.m., nasa 10 ang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo, 3 sa Vice Presidente at 20 sa senador at party list representatives. Ella, sa ngayon patuloy ang pagdating ng mga aspirants para sa national position sa 2022 elections at ating nga antabayanan kung sino-sino pa yung mga personalidad na inaasahan ngayong araw na hahabol sa paghahain ng kanilang COC at ang magiging assessment na rin ng Commission on Elections mula Day 1 hanggang Day 8 ng COC filing para sa 2022 national and local elections. Totoo ho yun kasi ang sinasabi niya dito, yung partido daw ni BBM which is bago at saka yung KBL hindi naman niya na naging partido, malaking bagay yung makinarya. Hindi ho lang yan nadadaan sa social media. No matter how many people voting in social media, no matter how many hashtag na nagawa mo o kaya nag-trending, hindi yan na magiging basihan. Yes, it's a noise. But if you're going to believe on your own noise, naku po, delikado po yan. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, napaka-importante ng ground. Ibig sabihin, yung mga partido ay napakalaking impluensya sa ground. Sino ba yung gagalaw para sa iyo? 'Di ba? Yan ang importante. Pag mahina ang makinarya, kaya nga ang sinasabi na dito, malakas daw ang makinarya. Daw I'm not sure. Ni Leni Robredo because of the Liberal Party. Possible. You know why? Dating ano na yan dating stable na yung Liberal Party noon at maraming mga kaalyado yan. Remember, bumaligtad lang yan. Marami sa mga Liberal Party noon, bumaligtad lang naging PDP dahil kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, pwede na naman bumaligtad yan pag alam nilang nandito. Ang ibig sabihin kasi ng makinarya, para sa kaalaman ng iba ang makinarya ho ay pera. Isa na ho yan, malaking bagay ho yan. Whether we like it or not, ayaw mang aminin ng iba. Pero importante ang budget sa baba. Makinarya, poll watcher, yung mga kapitan na pangmerienda, sila ho ang nagpupush niyan. Yung mga pinamimigay dyan, sila ho yan, pera ho yan. Kaya importante ho ang makinarya. Yan ho nakakatakot. Bakit? Bakit kanyo? Remember, ang backer na nito, ito ako nagpapakadiretso. Hindi ko kinakampihan si Robredo against BBM I'm thinking objectively. Si Robredo, ang backer niyan, US. Alam naman natin na pro yan pro-US yan Yan ang backer niyan. Ang problema, si BBM, hindi ho yan pro-US. Ibig sabihin, hindi ho yan backer. Di ba sabi nga ni BBM, ewan ko kung napanood nyo sa kanyang
sa kanyang interview na hanggang ngayon hindi pa sila pwedeng bumalik sa Amerika. Sigurado ko, gagawin ng lahat na hindi manalo. Ito, maraming kontra dito. Is number 1 na nga dyan, yung influence ng iba. Ayaw man nating aminin, pero malaki ang impluensya ng ibang bansa sa atin pagdating sa politika. Alam na ho natin yan. Kasi depende yan sa gagawing policy ng magiging susunod na Pangulo. Di ba? Ngayon, ang sinasabi natin bakit si Pangulong Duterte? Doong time naman na yon, di ba, naalala nyo? Hindi naman pa si Pangulong Duterte masyadong bumabanat sa Amerika nun eh. Easy lang siya nun. Parang ano lang siya nun di ba? Bumabanat pa nga siya na pag ako'y ng China, magano kami dyan, punta kami dyan. O, di ba? Kaya ganun yon. Isa pa, si Pangulong Duterte, pagdating sa makinarya, kung naaalala nyo ng 2016, hindi pa siya kumakandidato, nag-iikot na siya. Naalala niyo yun? Tapos ang dami nga nagsasabi kaya nga umingay yung Duterte for president. Bakit? Nag-iikot siya pero yung pag-iikot niya alam mo yun, hindi naman sa disguise pero parang gano'n na rin. Of federalism. Di ba? Kesyo ang kinakalat nun, federalism. Nag-iikot na siya nun. Bakit? Ground is very important. How are you going to have people in the ground? Through party. Kaya nga sinasabi nito, hindi naman niya sinasabing negative. Ang sinasabi lang niya, Bongbong Marcos, if you wanna win, kailangan merong kang ground. Kasi yung partidong kasama ni Bongbong Marcos ngayon, medyo bagito sa ibaba. Bagito ho siya sa ibaba. So sana, ang sinasabi, kung gustong manalo, dapat medyo may mga malalaking partidong susuporta sa'yo. Yan o ang pangit sa politika sa Pilipinas. Honestly, 1, fame, napakalaking bagay niyan. 2, partido, ang daming partido. 3, pera. Ito pakinggan niyo ito mabuti. Lahat gagawin ng kalaban, maibalik lang. Lahat yung mga oligark, maibalik lang ito si Robredo, ang mga liberal. Bakit? Maganda negosyo eh. Maganda naman negosyo nila nun eh. Kaya nga, dapat, ang lalaban, isang malupit na malupit. Kaya ako, sabi ko nga, nung nakita ko to, sabi ko, naku po, patay talaga. Kaya sabi ko nga sa sarili ko Mayor Sara has to run. Why? Hindi ho ganun kalupit. Kasi yung iba naniniwala sa sariling propaganda. Tigil-tigilan na ho natin yung paniniwala natin sa sariling propaganda natin. Anong ibig ko sabihin na naniniwala sa sariling propaganda? Hindi, bakit? Banat ba? Ilakas sa TikTok niyan. Hindi, banat ba? Ilakas siya sa social media. Ang social media, may 50 lang na magkomentong sabay-sabayan, mukha nang malakas yan. Naintindihan nyo natin? Isang troll farm lang yan, mukha nang malakas yan. Minsan, maraming ganyan na naniniwala sa sariling propaganda. Kaya nga, kahit pa paano, may mga survey na totoo. Kaya nga yung survey na si Mayor Sara Duterte, kahit, isipin nyo to tanggal na sa eksena si Mayor Sara Duterte. Tinanggal na ni Pangulong Duterte kasi siya tatakbo, di ba? So wala na siya. And yet, sa survey, lamang na lamang si Mayor Sara Duterte. Ito lang, kung ayaw ninyong makabalik ang mga dilawan sa gobyerno, Mayor Sara tayo. Yun lang kasimple yun. Kasi yung iba sinasabi nila, dapat mag-unite na lang tayo dito sa isang to para hindi makabalik. Pasensya na ho, pero marami hong Duterte supporter na talagang ayaw. Wag na ho nating ipagpilitan. Hindi talaga nila gusto si BBM. Marami hong Duterte supporter na tahimik lang. Ay nako po. Ang dami kong kausap na social media influencer na sikat. Noong una akala ko BBM eh. Nung nakausap ko, tinanong ko sila, hindi kami BBM. Hindi lang namin kinokontra kasi babanatan kami ng maraming tao. Hindi lang namin kinokontra pero ayaw namin.
Anong point ko dito? Maraming ganyang DDS. Tahimik lang dahil may pagka-wild yung goldista. Kapag nag-post ka ang laban ng konti, talagang aawayin ka. Diba? Ganun eh. Oh. Maraming ganyan. So what's my point? Kung gusto ninyong mawala ang dilaw, ito lang ang pag-asa. Si Mayor Sara. Yun lang.